Itigil ang kasal, sigaw ni Emily Faustino. Ang kanyang tinig ay umalingaw sa loob ng simbahan. Sa gitna ng kasalan, ang mga tao ay nagulat at napalingon sa kanya. Ang bride, na nakasuot ng puting gown na kumikislap sa ilalim ng mga ilaw, ay nagpatuloy sa paglakad patungo sa altar, ngunit sa kanyang mga mata ay nagkaroon ng takot at pagkalito. Hindi alam ni Emily kung sino ang mga tao sa paligid, at hindi na niya ito inisip. Ang tanging layunin niya ay ang gampanan ang kanyang tungkulin, kahit pa umulan o bumagyo. Itigil ang kasal, ulit niya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Nakasuot siya ng maternity dress, isang taktika upang gawing mas kapani-paniwala ang kanyang pagpapanggap. Sino ka? Tanong ng bride, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkabigla. Ako ang ina ng anak ng groom sa kasal na ito, sagot ni Emily, ang tono niya ay puno ng damdamin. Ang mga tao ay nag-umpisang magbulong-bulungan, at unti-unting lumakas ang loob ni Emily na ipagpatuloy ang kanyang sinimulan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng bride, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit at pagdududa. Hinaplos ni Emily ang kanyang tiyan, ang luha ay halos pamatak habang tumingin siya sa groom na nasa unahan. Ang groom, na walang iba kundi ang bilyonaryong si Liam Ashwell, ay naguguluhan at hindi alam ang kanyang gagawin. Liam, tumulo ang luha ni Emily. Ang kanyang boses ay naglalaman ng sakit. Akala ko ba ako ang pakakasalan mo? Sabi mo pananagutan mo ang anak natin. Bakit mo ako iniwan? Paano ang anak natin? Ang mga salitang iyon ay tila mga palaso na tumama sa puso ng lahat, lalo na kay Liam. Nagsimula nang umingay ang mga bisita. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabigla at pagkabahala. Maging ang pari ay naguguluhan na sa sitwasyon. Liam, anong ibig sabihin nito? Galit na tanong ng ama ng bride, ang kanyang tinig ay puno ng puot. Napatingin ang lahat kay Liam, na ngayoy nakatitig sa babaeng nagdudulot ng gulo sa kanyang kasal. Ang kanyang panga ay igting, at ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit at pagkalito. Liam, tawag ni Emily, ang kanyang boses ay puno ng panaghoy. Hindi ako makakapayag na magpakasal ka sa iba matapos mo akong buntisin. Ang kapal naman ng mukha mo. Ang kanyang mga salita ay umabot sa puso ng lahat, at ang mga tao ay hindi na nakapagpigil sa kanilang mga bulong-bulungan. Isang malaking iskandalo ito, lalo na sa pamilya Ashwell, isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Alam ni Liam na ito ay tiyak na magiging balita, at ang sakit ng kanyang ulo ay lalo pang lumala. Liam, tanong ng bride na si Samantha. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla at sakit. Totoo ba to? Napalunok si Liam, ang kanyang bagang ay nagtiim sa pagkabahala. Sa kabilang banda, ito ay isang blessing in disguise para sa kanya. Hindi niya mahal si Samantha, napilitan lamang siyang pakasalan ito para sa partnership ng kanilang kumpanya. Ngunit hindi sa ganitong paraan niya nais na wakasan ang kanyang kalayaan. Dahil sa hindi pagsasalita ni Liam, si Samantha ay napaiyak at dali-daling tumakbo palabas ng simbahan. Ang kanyang mga luha ay tila mga patak ng ulan na bumuhos sa kanyang puso. Mas lalo pang nagkagulo ang lahat, at ang pamilya ni Samantha ay nagalit kay Liam, nagmumura at nag-aakusa bago sumunod sa kanilang anak. Si Emily, na nakatayo sa gitna ng kaguluhan, ay hindi malaman kung ano ang mararamdaman. Ang kanyang puso ay nag-aalab sa galit at sakit, ngunit sa likod ng lahat ng ito, may pag-asa pa rin na umaasa siyang makakahanap ng tamang daan para sa kanya at sa kanyang anak. Samantala, naiwan si Liam na hinihilot ang sentido habang pinapaulan ng tanong ng kanyang pamilya. Excuse me, Aniya, igting ang panggang, at nagsimulang maglakad patungo kay Emily. Napatalon si Emily nang makita ang galit na groom na papalapit sa kanya. Ang kanyang puso ay bumilis sa takot. Okay, tapos na ako rito. Time to go, bulong ni Emily sa sarili bago siya tumalikod at tumakbo palayo sa eksena. Hindi na siya naabutan ni Liam. Kaagad siyang sumakay sa kanyang lumang sedan at pinaharurot ito palayo. Nang makalayo na talaga siya, tinihil niya ang sasakyan sa tabi ng kalsada. Hello, sagot niya sa cellphone na kanina pa ring nagri-ring. Emily, anong ginawa mo? Tanong ng pinsan niyang si Joe sa kabilang linya,
Ang boses nito ay puno ng pagkabahala. Bakit maling simbahan yung ginulo mo? Diyos mio, tinawagan ako ng kliyente natin. Hindi mo raw ginulo yung kasal, tapos malalaman kong ibang kasal ang ginulo mo, at talagang kay Liam Ashwell pa. Aha, wait, Joe, hindi ko gets. Maling kasal ang sinira mo. Oh my God, binawi ng kliyente natin yung bayad. Nakakainis ka. Habang si Joe ay nagagalit dahil sa pera, si Emily ay naguguluhan sa kanyang nagawang gulo. Anong gagawin natin, Joe? Natutulala at kinakabahang tanong niya. Tanong natin. Ikaw lang. Ikaw gumawa niyan, kaya problema mo lang yan. Bahala ka, Emily. Baka ay pakulong ka ng mga iyan sa iskandalong ginawa mo. Bakit kasi hindi ka tumitingin? E di ba kasi doon? Sa simbahan na iyon ang guguluhin ko, tanga. Hindi mo ba nakitang may simbahan din bago yun? Kaloka ka, Emily. Babay na. Bahala ka. Kunyari hindi kita kilalang babae ka. Goodbye. Napahila mo si Emily sa kanyang mukha nang tuluyang binaba ng pinsan niya ang tawag. Nanlamig ang kanyang mga kamay, at ang takot ay kumubli sa kanyang buong katawan. Alam niyang hindi palalagpasin ng pamilyang Ashwell ang ginawa niya. Baka nga pinaghahanap na siya ngayon. Shit. Kailangan ko na yatang lumipat ng tirahan at magpakalayo-layo, bulong ni Emily sa sarili. Tinapakan niya ang gas at pinaharurot ang sasakyan patungo sa kanyang apartment. Pagdating doon, agad siyang nag-empake. Sa sobrang pagmamadali, natataranta na siya, lalo na nang may biglang nag-doorbell. Sino yan? Sigaw niya. Naisip niyang hindi naman siya agad natunton ni Liam Ashwell, kaya lumapit siya sa pinto at binuksan iyon. Subalit pagbukas niya, bumungad sa kanya ang malamig na tingin ni Liam. Napasinghap siya, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. We need to talk, may diin na sabi ni Liam. Umiling-iling si Emily at kaagad sinara ang pinto, ngunit pinigilan siya ng binata. Tinulak nito ang pinto, at sa sobrang lakas, natamba si Emily sa loob at napaupo sa sahig. Aray, daing niya, habang umigting ang panga ni Liam sa galit. What's your name? Tanong nito. Ang boses ay parang kulog na bumubuhos sa kanyang tainga. Hindi agad nakasagot si Emily. I'm asking you, what's your name? Ulit nitong tanong, mas mataas ang tono. Emily. Emily, sagot niya. Ang takot ay umabot sa kanyang boses. Damn you. Why did you do that? Umiling-iling si Emily. Nagkamali po ako. Nagkamali, maling simbahan. Pumikit ng mariin si Liam, parang mas lalo siyang nagalit sa narinig. I'm going to sue you. Do you hear me? Nanlaki ang mga mata ni Emily at agad lumuhad kay Liam. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po talaga sinasadya. Nagkamali lang po talaga ako ng simbahan na ginulo. Do you know how much time and money we spent for that event na ginulo mo dahil nagkamali ka lang? Sana naisip mong hindi mababago ng sorry mo ang nangyari bago ginawa yon. Napapikit si Emily, at sa takot, hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Sorry po talaga. I will sue you. Sinulyapan pa ni Liam ang malita ni Emily na nakahanda na. Huwag ka nang magbalak na umalis dahil kahit saan ay hahanapin kita para ay pakulong. Do you understand? Parang pinagsukluban ng langit at lupa si Emily sa narinig. Pagkatapos noon, umalis na si Liam, at siya ay napaupo sa sahig, namamanhid at natutulala. Sa kabilang banda, bumalik si Liam sa simbahan upang bigyan ng linaw ang kanyang pamilya. What did you do? Liam, galit na tanong ng kanyang grandma, katabi ang kanyang mama. Grandma, relax, pagpapakalma ng mama niya. How can I relax, Liam? Nakabuntis ka pala. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Umiling-iling si Liam. I don't know her. Oh, stop it. Bakit niya guguluhin ang kasal mo kung ganun? Bamantong hininga lamang si Liam at hindi nakasagot. Ang laking iskandalo nito sa pamilya natin, Liam. You should have told us para sana hindi natin ituloy pa ito. Grandma, sambit niya, ngunit ang kanyang isip ay naguguluhan. What's the name of that girl? Liam, mahinahong tanong ng kanyang mama. Emily, Mom. Liam, ipapunta mo ang babaeng iyon dito. You need to marry her para matabyunan at hindi maging kahihiyan ang pamilyang ito sa atin,
Sabi naman ng Uncle Danilo niya. Tama, we have no choice. That's the only way to save our family from this ridiculous and embarrassing issue, segunda naman ng kanyang Auntie Beth. Mariing napapikit si Liam, sumasakit na ang kanyang ulo. Hindi na nga naituloy ang kasal niya kay Stephanie, ipapakasal naman siya ngayon sa babaeng nanggulo sa kanyang kasal. Ngunit alam din naman ni Liam na tama ang suhestyon ng pamilya niya. Wala ngang ibang paraan, kaya naman bumalik din siya kaagad sa apartment ni Emily. Si Emily naman, nakaupo pa rin sa sahig at tulala nang mag-doorbell si Liam. Matamlay ang pagkakakilos nito, nagulat siya nang makita muli ang binata. Bakit? Tanong ni Emily, ang kanyang boses ay may halong takot at pagdududa. I will give you 2 choices, panimula ni Liam, seryoso ang kanyang mukha. 2 choices, naguguluhan si Emily habang bumaba ang tingin ni Liam sa kanyang tiyan. I don't know if you're really pregnant or not, but we both know nothing happened between us dahil ito ang unang beses na nakita kita, miss. Hindi ako buntis. Okay. The 2 choices that I will be giving you is either you'll be jailed or you'll marry me. Marry you? Tanong ni Emily, ang kanyang boses ay puno ng takot at pagdududa. Yes, you need to marry me. This is to save our family from the issue you made. Makukulong ka o pakakasalan mo ako. Natigilan si Emily sa tono ng boses ng binata. Alam niyang hindi magiging madali ang kahit anong piliin niya. Kung pipiliin niya ang magpakasal dito, alam niyang posibleng impyerno ang kahantungan nito. Subalit ayaw niyang makulong. May pamilya siyang binubuhay, at hindi niya kayang pabayaan ang mga ito. Either way, I would be pleased if you choose the latter, dagdag ng binata, at napalunok si Emily sa kanyang mga salita. Anong mangyayari kapag pinakasalan kita? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Malilinis ang pangalan ko, at magiging okay rin ang pangalan mo sa publiko. Wala akong pakialam sa iniisip ng publiko sa akin, sagot niya. Well, I'm a businessman with a name just so you know. Importante sa akin ay iniisip ng publiko. Alam ko, tumalim ang tingin ni Liam sa kanya. Alam mo pala, pero still ginulo mo ang kasal ko. Suminghap si Emily. Nagkamali nga ako. Hindi ko alam na ikaw pala ang groom sa kasal na iyon. Maling simbahan na napuntahan ko. That's bullshit. Bakit ka kasi manggugulo ng kasal ng iba, ha? Are you a whore? Napakurap-kurap si Emily. Bawiin mo ang sinabi mo. Hindi ako ganyan. Then what? Paklang tumawa si Liam, galit ang tingin sa kanya. What do you call yourself then? Maninira ng kasal. Hindi nakasagot si Emily dahil totoo naman ang sinabi nito. Iyon ang trabaho niya. Ang manayro ng kasal ng iba ayon sa gusto ng mga kliyente. Wala siyang pakialam sa mga dahilan nito, ang importante sa kanya ay ang perang ibabayad nila. Sa edad na 4, alam na ni Emily na mali ang trabaho niya, ngunit gaya ng ibang tao, kumakapit siya sa patalim para mabuhay. Ngayon, tila ito na ang kanyang karma. Sumama ka sa akin. Bigla siyang hinailan ni Liam palabas ng apartment. Saan mo ako dadalhin? Simbahan. Sa simbahan. You need to marry me today. Nanlaki ang mga mata ni Emily. Pero hindi pa ako pumapayag. Lilinggan si Liam habang hinihila pa rin siya. That I'll put you in jail now. Ano? Nanlamig ang mukha ni Emily. Teka lang, Mr. Ashwell. Para namang pwede nating pag-usapan to. Nagkamali lang talaga ako. Hindi ko sinasadya. Sinadya mo man o hindi, ginawa mo ang kasal ko. You need to face the consequences of what you did. Now, hahanapin ko ang bride mo kung gusto mo. Kakausapin ko siya at sasabihing hindi ako buntis, at hindi mo talaga ako kabit. Dumaing si Liam, tumigil sa paglalakad at nilinggan siya. You think that will solve everything? 2 choices lang ang binigay ko sa'yo, maliban doon, wala ka nang dapat gawin. Pero ayokong makulong, naiiyak na sabi niya. Then marry me. Ayoko rin. Nangako ako sa sarili kong magpapakasal lang ako sa taong mahal ko, madrama niyang sagot, ginawang nakakaawa ang mukha para maawa si Liam sa kanya, ngunit walang epekto ito sa binata. Can you please stop the drama? Kung ayaw mong magpakasal sa akin,
Dadalhin na kita sa presinto ngayon, mariing sabi nito. You're blackmailing me, ani ni Emily. Hell yeah. Walang nagawa si Emily nang ipasok siya ni Liam sa mamahaling sasakyan nito. Sinubukan niyang tumakas, subalit nilak ng binata ang sasakyan. Please, please. Sorry na po, naiiyak na pagmamakaawa niya. Umiling-iling si Liam, igting ang perpektong panga. Sige na, pakakasal na ako, sabi ni Emily nang makitang ini-start na nito ang sasakyan. What? Nilinggan siya nito. Papaya na ako. Mariin siyang tinitigan ni Liam. Are you sure? Oo, may choice pa ba ako? Sarkastikong sagot niya. Nagtiim ang bagang ni Liam. You still have the guts to be sarcastic, huh? Don't you feel guilty for what you did? Tinamaan bigla si Emily kaya napaiwas na lamang siya ng tingin sa hiya. Minsan talaga, hindi umaakma ang tali pandes niyang dila sa sitwasyon. Pagdating sa simbahan, tanging kapamilya na lamang ni Liam ang naroon. Liam, ba't ang tagal ninyo? Tanong ng uncle ni Liam sa kanya. I'm sorry, uncle. I had to talk to Emily first. Ayaw na kasi magpakasal. Napatingin ang uncle ni Liam kay Emily. Bakit naman, iya? I'm sorry for what my nephew did earlier. Nag-usap-usap na kami at lahat kami naisip na pakasal na lang siya sa'yo para na rin sa magiging anak ninyo. Nagulat si Emily. Po, hindi naman po talaga ako, iya. Biglang may dumating na matandang babae, nasa edad 60s, na nakasuot ng makapal na jacket kahit sobrang init ng panahon. May mga pearls pa sa katawan, tipikal na suot ng mga mayayamang matandang babae. Nakangiti ito at nakipagbeso-beso kay Emily na para bang matagal na silang magkakilala, habang si Emily naman ay nanatiling nakatayo sa kalituhan. Emily, anak, sabi ng matanda, wala nang takot, nandito na ako. Nang marinig iyon ni Liam, napansin niyang may ibang damdamin na bumabalot sa kanyang puso. Parang may pag-asa na lumilitaw mula sa kaguluhan. Wait, sino po kayo? Tanong ni Emily. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Ako ang lola mo, sagot ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. At nandito ako para tulungan ka. Dito nag-umpisa ang pagbabago sa kanilang sitwasyon. Ang galit at takot na nararamdaman ni Emily ay unti-unting napalitan ng pag-asa, habang si Liam naman ay nag-isip na maaaring may mas magandang solusyon sa kanilang problema kaysa sa kasal na ipinilit. Yeah, I'm glad you're here. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa ginawa ng apo ko. Pinagalitan ko na siya at sinabihan na ngayon, agad naming inayos ang inyong kasal, ngumiti ang matanda, parang nahihiya pa sa kanya, halatang halata na pinalulutang ang sitwasyon. Mabuti, okay po, napao na lang nasabi ni Emily. I'm really sorry. I hope what happened did not stress you out too much. Kumusta ang baby? I hope he or she is okay. Napakurap-kurap si Emily, akmang sasabihin niyang sana hindi siya buntis, ngunit bigla itong pumalakpak. Alright, guys, let's start na, wika nito. Napalingon si Emily kay Liam na ngayon ay nasa tabi niya, malamig ang tingin nito. Hindi mo ba sinabi na hindi ako buntis? Bulong niya. I did, ayaw nilang maniwala, sagot ni Liam, napasinghap siya sa narinig. I don't know. Maybe it's you who must tell them, sabi nito, may ngisi pero malamig pa rin ang tingin sa kanya. Kailangan din kasi ng witness sa side ni Emily. Wala siyang nagawa kundi tawagan ang pinsan niyang si Joe bago ang kasal. Hindi nga nito sinasagot ang mga unang tawag niya. Siguro'y ayaw talaga madawit kung sakaling ay pakulong siya. Subalit sa huling ring, sinagot na nito ang tawag. Joe, ano ba re? Bea. Bakit mo ba ako tinatawagan? Hindi pa. Sabi ko kunyari hindi tayo magkakakilala. Kailangan kita ngayon, agap niya. Ang tono ay puno ng pag-aalala. Bahala ka. Akmang papatayin na ni Joe ang tawag nang magsalita siya ulit. Kailangan kita ngayon. Nasa simbahan ako. Ikakasal ako. Ikakasal, gulat na sambit ni Joe sa kabilang linya. Oo, kay Liam Ashwell. Ano? Bilisan mo na, puntahan mo na ako rito. Kailangan ko raw ng witness. Ikakasal ka kay Liam Ashwell. Hoy, Emily, huwag mo akong inuuto dyan. Tatamaan ka talaga sa akin.
Nagsasabi ako ng totoo, sabi ni Emily at biglang ibinigay kay Liam ang cellphone niya para ito na mismo ang kumausap sa pinsan. Medyo nagulat pa si Liam nang ipasa niya ang cellphone dito, ngunit naintindihan naman nito agad ang gusto niyang mangyari. Umigting ang panga ni Liam bago nagsalita, "Hello, is this Joe Cervantes?" "This is Liam Ashwell." "Ay, anak ng kalabaw. Oh my God." Ako nga, hindi makapaniwalang sagot nito. "So, I need you to cooperate here. Your cousin is going to marry me right now. We need you as our side's witness." Diyos ko, totoo ba to? "Unfortunately, miss, yes. We need you ASAP, Joe." "Ano, naniniwala ka na ba? Anong ginawa mo, Emily? Paano nangyari yan?" "Diyos ko, mamaya ko na ipapaliwanag. Pumunta ka na rito, please." Okay. Siguraduhin mo, ha? Baka mamaya pumunta ako dyan tapos huhulihin lang pala din tayo. Oh my God. Hindi. Baliw. Bilisan mo na. Habang nag-uusap ang dalawa, si Emily ay naguguluhan at natatakot, ngunit may kaunting pag-asa na umusbong sa kanyang puso. Sa kabila ng lahat ng nangyari, parang may bagong simula na nag-aantay sa kanya. Nang dumating si Joe sa simbahan, agad siyang niyakap nito. "Bea, anong nangyari? Bakit ka nandito?" Nag-aalala itong tanong. "Joe, kailangan mo akong tulungan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero kailangan kong ipaglaban ang sarili ko," sagot ni Emily, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Nakita ni Liam ang kanilang pag-uusap at unti-unting naisip na hindi lang siya ang apektado sa sitwasyong ito. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad, at sa kabila ng galit at takot, nagdesisyon siyang maging mas bukas sa posibilidad na makabawi at makipag-ayos kay Emily. "Okay, let's do this," sabi ni Liam, ang kanyang boses ay naglalaman ng bagong sigla. "Simulan na natin ang kasal." Nang magsimula ang seremonya, ang puso ni Emily ay nag-uumapaw ng emosyon. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, naramdaman niyang may bagong simula na nag-aantay sa kanya. Ang kanilang sitwasyon ay hindi perpekto, ngunit sa pagkakataong ito, handa na siyang harapin ang hinaharap kasama si Liam, kahit paanong mangyari. Pagdating ni Joe, hindi pa rin ito makapaniwala kahit nakita na nitong naka-white gown na si Emily at naroon din ang buong angkan ng Ashwell. Nakangiti ang lahat na tila walang nangyaring gulo kanina. Ngunit may nakatagong tensyon sa hangin. "Mr. Liam, do you take Emily Faustino as your lawful wife, to have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and cherish until death do you part?" "Yes," seryoso at walang pag-aatubiling sagot ni Liam, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may pagdududa at galit na nag-aalab. "Emily, do you take Liam Ashwell as your lawful husband, to have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and cherish until death do you part?" Hindi kaagad nakasagot si Emily. Iniisip niyang mabuti kung tama ba ang gagawin niya. Paano kung lasinggero pala ito at bubugbugin siya kapag uuwi ng bahay, gaya ng sa kapitbahay nila? Hey, masungit. Ang saway sa kanya ni Liam, na tila nag-aalangan na sa kanyang desisyon. Napakurap-kurap siya at nabalik sa ulirat. "Ah, yes, Father, I do po." Daling-daling sagot niya dahil ang talam ng tingin sa kanya ni Liam. Mukha itong tigre na handang-handa na siyang sakmalin kung sakaling hindi siya sumagot. Nagpalakpakan ang lahat ng naroon pagkasagot niya, ngunit ang ngiti ni Emily ay pilit at puno ng kaba. "You may now kiss the bride," masayang tugon ng pari, kahit ito naman ang pari kanina sa kasal dapat ni Liam. Kumalabog sa kaba ang puso ni Emily nang hoiin na ni Liam ang belo niya. Titig na titig ito sa kanya hanggang sa napansin niyang unti-unti nang lumalapit ang mukha nito. Sa pag-aakalang hahalikan siya nito sa mga labi, ipinikit niya ang mga mata, ngunit imbes sa labi niya, lamandang ang labi nito sa kanyang noo. Napadilat tuloy siya. Biglang bumungad sa kanya ang nanliliit na mga mata ni Liam. Gumapang ang hiya sa sistema niya. Nagpalakpakan naman ang mga kapamilya ni Liam. "Congrats!" sigaw ng isa sa mga pinsan nito. Ngunit sa likod ng ngiti ni Emily,
nag-aalab ang tensyon. Shotgun wedding naman kasi ang nangyari, bulong niya sa sarili. Hindi akalain ni Emily na ganoon ang kahahantungan ng ginawa niya. Kung alam niya lang na sa ganito, hindi na sana tinanggap ang ginawa. Parang kanina lang nanggugulo siya ng kasal, ngayon ikinasal siya bigla. Pwede na ba umuwi? Bulong ni Emily kay Liam sa kalagitnaan ng after party ng kanilang kasal. Hindi pa, masungit na sagot ni Liam, ang kanyang tono ay puno ng pagkabigo at galit. Ang sakit na ng paa ko. Tuluyan siyang nilinggan ng asawa. Baka nakakalimutan mong kasal ka na sa akin. Ibig sabihin, titira ka na sa bahay ko. Ano? Gulat na bulalas ni Emily. Kasali ba yan sa usapan? It's common sense, sagot ni Liam, ang kanyang tinig ay puno ng panghuhusga. Umiling-iling si Emily. Ayoko, hindi pwede. You already married to me. Saan ka nakakakitang mag-asawa na hindi nakatira sa iisang bahay? Yung mga divorce pa tayo, sarkastikong sagot ni Liam, na tila nag-aapoy ang kanyang mga mata. Kahit na, no, and you have no choice. Parte pa yan ng consequences ng ginawa mo, seryoso nang sabi ni Liam. Besides, my family finds it weird if we won't live together. And if they find out about your lies, they won't let it pass. They would probably ask me to file an annulment with you right away and will make me send you to jail. Jail na naman, reklamo ni Emily, ang kanyang boses ay puno ng takot. Mag-so sorry na lang ako kung gusto mo publicly, sagot ni Liam, ang kanyang boses ay malamig at walang awa. Ngayon mo pa naiisip yan, kung kailan kasal na tayo, ha? Sagot ni Emily, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Na-frustrate na, ungol ni Emily. Bakit parang wala akong choice? Kasi wala kang choice, sarkastikong muling sagot ni Liam. Ginawa mo yan kaya panindigan mo, Miss Emily Faustino. Humirap si Emily. Sabi nang hindi ko naman to ginasto. Bulong niya, ang kanyang puso ay puno ng pagdududa. Hindi ko rin to ginasto, but you gave me no choice, timbang ang nasabi ni Liam. Maya-maya, may lalaking lumapit sa kanila. Can I talk to you, bro? Tanong nito kay Liam. Yes, sure, sagot ni Liam at sinulyapan si Emily. Dito ka lang. Wala naman akong ibang pupuntahan, nakasimangot na sagot ni Emily. Emily, biglang sumulpot si Joe sa harapan ni Emily. Joe, nandito ka pa pala. Nagbalot na ako ng pagkain. Alis na tayo. Takasan mo na yung lalaking yan. Nakakaloka ang suhestyon nito. Baliw ka ba? Sagot ni Emily, naguguluhan sa kanyang nararamdaman. Joke lang. Ano ngang plano mo ngayon? Kasal ka na sa isang bilyonaryo. Diyos ko, nakakainggit ka, sabi ni Joe, tila nagbibiro ngunit may halong inggit. Hindi naman to masaya. Ikinasal ako sa lalaking hindi ko kilala, sagot ni Emily, ang kanyang boses ay puno ng panghihinayang. Tara na, uwi na tayo. Ay, oo nga pala, saan ka ba tutulag ngayon? Sa bahay, syempre, gaga. May asawa ka na. No, dapat doon ka matulog. O siya, mauna na ako, ha? Ibigay mo sa akin yung address ng bagong bahay mo para mapuntahan kita. Tila excited pang sabi ni Joe. Parang kanina lang sabi mo hindi mo na ako kilala, ha? Nagtaas ng kilay si Emily. Ano ka ba? Pinsan, hindi ka naman mabiro. Babay na, sabay beso ni Joe kay Emily bago ito tuluyang umalis. Samantala, habang kausap ni Liam ang kaibigan na si Nico, pasulyap-sulyap siya sa direksyon ni Emily. I can't believe you, bro. You married a total stranger, sabi ni Nico kay Liam. I have no choice. Kailangan ko rin siyang pagbayarin sa ginawa niya. Sa anong paraan naman, ngumisi si Nico at humalakhak. Saka, tama, what the F asterisk CK. I'm just kidding. Kapag tumagal kayo ng ilang buwan, hihiwalayan mo rin naman siya, hindi ba? Of course. Paano kapag nahulog ka sa babaeng yan? Maganda pa naman at sexy, hindi ka nalugi, pare. That's impossible. I won't fall for her, iritadong sabi ni Liam. Nang sa wakas ay makalapit na ulit si Liam kay Emily, nakita niyang nakaharap ito sa wine table at hindi siya tinitignan. Emily,
Tawag niya rito. Nang lumingon ito sa kanya. Tsaka niya lang natanto ang ginagawa nito. Umiinom ito at ngayon, pulang-pula na ang mukha at lasing na. What did you drink? Iritadong sabi ni Liam. Ikaw pala, Mr. Ashwell, bumantong hininga si Liam. I'll take you home. Sinira mo ang buhay ko. Sino ang magpapakasal sa akin kung kinasal na ako sa'yo? Kawawa naman ako, di ka na naawa. Ako pa talagang walang awa, eh. Ikaw nga ang nanggulo ng kasal ko. Okay na sana, pero ngayon, kinasal naman ako sa'yo, bulong ni Liam, ang kanyang tono ay puno ng pagkapuno. Oh, Liam, anong nangyari kay Emily? Anang ni Grandma Liam nang makita ang lagay ng asawa niya. She got drunk, Grandma. Uuwi na kami. Humadyak-jak ang isa sa mga auntie ni Liam. Hinay-hinay, Liam ha. Hindi pa lumalabas ang anak ninyo pero baka masundan agad. Pagkatapos ay lumabas na ng reception hall. Nahirapan pa siyang ipasok sa sasakyan ang lasing at halos wala ng malay na si Emily. Kababay mong tao, ang bigat mo, EST, bulong ni Liam. Nang makarating sila sa malaking bahay ni Liam, dinala niya si Emily sa isa sa mga kwarto. Pagkatapos ay pinabantayan niya ito sa mga katulong bago siya nagtungo sa sariling kwarto para maligo at magpahinga na rin. Kinaumagahan, nagulat si Emily nang magising sa isang hindi pa pamilyar na kwarto. Nasaan ako? Litong-litong sambit niya. Aray ko, ang sakit ng ulo ko. Ma'am, gising na po pala kayo, anang isang katulong na napadaan sa kwarto. Sino ka? Nagugulat na tanong niya. Ma'am, ako po si Nena, isa sa mga kasambahay ninyo rito. May pag-uutos po ba kayo? Pag-uutos? Teka, nasaan ba ako? Dito po sa bahay ni Mr. Ashwell. Mr. Ashwell. Sa pagbabanggit ng pangalan ng asawa, naalala ni Emily ang lahat ng nangyari kahapon. Oh my God! Sa totoo nga yun at hindi pa naginip. Ang ano po, ma'am, ang tanong ng katulong. Dali-daling bumangon mula sa kama si Emily. Nasaan ang amo mo? Si Liam Ashwell. Nasa lani po sa baba. Ma'am, nakahanda na rin po ang pagkain ninyo sa dining area. Hindi na pinakinggan ni Emily ang iba pang sinabi ng katulong at agad na bumaba sa first floor. Mabilis niyang nahanap ang lani at nakita nga roon ang lalaki. Nagkakape ito at nakapandi-4. Kaagad na napansin ni Liam ang pagdating ni Emily. You're awake. Saang lugar ito? Tanong ni Emily. Tagaytay. Sagot ni Liam. Sa Laguna ang bahay ko, hindi dito. This is also your house from now on. Sabay simsim ni Liam sa hawak na cup ng mainit na kape. Sign this paper. Nagbaba ng tingin si Emily sa mga papel na nasa lamesa. Ano to? Our contract. Contract. Yes. Nakalagay dyan na after 6 months, we are going to file an annulment. Really? Nabuhayan si Emily. Sa lahat yata ng mga salitang narinig niya sa lalaki, iyon ang pinaka-nakapanig para sa kanya. So excited, ha? Puna ni Liam. Wala ka namang boyfriend, hindi ba? Bakit anong connection sa usapan natin? Taas ang kilay na tanong ni Emily. Nothing. I just thought you have one para maging excited ka sa annulment natin. Napamaang si Emily. Akmang may sasabihin pa sana siya pero mas pinilit niya lamang na umirap at pinirmahan ang kontrata. Ayan, okay na. Pwede na ba umuwi? Tanong niya. I thought we already talked about this. Dito ka natitira simula ngayon pero let's end this topic here. Napapansin ko, kung kausapin mo ako, matapang ka pa, when in fact, you should just follow whatever I say because you owe me something big. Malamig ang mga matang sabi ni Liam dahilan para matiim ni Emily ang kanyang bibig. Okay, fine. Sorry, sabay iwas ng tingin ni Emily. Nasa apartment ko ang mga gamit ko. Pinakuha ko na sa mga tauhan ko, agap ni Liam. Okay. Kumain ka na muna. Grandma said she'll pass by here, sabi ni Liam sabay simsim muli sa iniinom na kape. Grandma mo, ano naman ang gagawin niya rito? At saka, sinabi mo na ba na hindi ako totoong buntis? Umiling si Liam. Ang tingin niya ay nasa laptop. Not yet. Hayaan mo silang isipin ang gusto nila,
Gusto sanang sundin ni Emily ang sinasabi ni Liam kaya lang mukhang hindi pwedeng hayaan lang ito dahil pagdating ni Doña Asuncion o Grandma sa bahay ni Liam kasama ang ibang pinsan ng asawa niya, may mga bitbit itong gamit pang bata. Iya, wika ni Doña Asuncion at nakipagbeso sa kanya. How are you? Okay lang po, Doña. Oh, Iya, Grandma na lang itawag mo sa akin, sabi nito. By the way, nagdala na kami ng mga gamit ni baby. Alam mo na ba ang gender ng bata? Tanong pa ni Messi, isa sa mga pinsan ni Liam. Kitang-kita ni Emily ang tuwa at excitement sa mga mata nito, tila ba hindi na talaga sila makapaghintay na makita ang baby kuno nila ni Liam. Parang tinusok ang puso ni Emily, hindi niya kayang pawiin ang saya sa mga mata nila kaya naman kahit mali, sumabay na lamang siya. Hindi pa po, hindi bale. Bumili kami ng pambabae at panglalaki, sabi ni Doña Asuncion. Napalunok si Emily kasabay ng paggapang ng guilt sa kanyang buong sistema. Samantala, tumikim naman si Liam na nakikinig lamang kina Emily. Kumunat ng bahagya ang kanyang noo. Habang iniisip kung bakit ganoon ang isinagot ni Emily subalit ayaw niyang manggialam. Si Emily ang gumawa ng problemang iyan kaya para kay Liam, ito lang din ang dapat umayos. What happened to you? You seemed bothered, nakagising sabi ni Liam nang sa wakas ay umalis na rin ang grandma niya at ang mga pinsan. Para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi ko masabi sa grandma mo ang totoo, nanlulumong sambit ni Emily. Hindi po pwedeng ikaw na lang ang magsabi. Excuse me, why would I? You did that. Ikaw dapat ang umayos, napaungol si Emily at ibinagsak ang sarili sa sofa na nasa harap ng sofa na inuupuan ni Liam. Umiiling-iling naman si Liam habang pinagmamasdan ang asawang tila nahihirapan. Dinagdagan mo pa ang kasinungalingan, malamig na sabi ni Liam. Masayang-masaya ang lola at mga pinsan mo. Excited sila, hindi ko kayang pauwiin ang mga iyon at saka magagalit sila. Sumipol si Liam. That's what you deserve. Nagkamali nga lang ako, deserve ko pa rin ito. Yes, because in the first place, you should have double-check kung kanino ka ang guguluhin mo. Nagtiimbagang si Emily at masamang tinitigan si Liam. Umakto naman ang lalaki na unbothered at nilaipat ang magazine na binabasa. Wala ka bang trabaho? Sumangat na tanong ni Emily. Wala, sagot ni Liam. I'm on my leave. Ilang araw, tanong ulit ni Emily. What is it to you? Kumain ka na, hindi ka pa kumakain, sabi ni Liam. Pagkatapos ay binaling muli ang tingin sa laptop. Uy, concern siya, hindi maiwasang asar ni Emily habang nakangisi. Sinaman siya ni Liam ng tingin kaya dali-dali na siyang umalis doon. Ganoon ang naging sistema nilang dalawa sa loob ng isang buwan. Tama nga si Emily ng kutob. Hindi magiging madali ang lahat kahit papiliin niya ang pagpapakasal kay Liam. Paano ba naman kasi, halos araw-araw kung dumalaw ang mga kapamilya nito para kumustahin ang lagay niya. Excited na excited talaga ang lahat sa baby nila ni Liam na wala naman talaga. Nahihirapan tuloy siya sa bawat pagdaan ng araw. Nagigigilty siya samantalang tila nasa satisfy naman si Liam na makita siyang nahihirapan. Sa bagay, deserve mo naman to, Emily. Tanga ka kasi, bulong ni Emily sa sarili habang nasa kusina. Nasa labas ang mga tiyahin ni Liam at nagkwekwentuhan. Kahapon lang ay dumalaw ang grandma, ngayon ang mga tiyahin naman ng asawa niya. Pumasok si Liam sa kusina at, Mrs., kaya pa, malokong tanong nito. Ay anak ng tinapa, napaigtad sa gulat si Emily. Bakit ka pa nagugulat? Hinahanap ka na ni na Auntie Beth. Lumabas ka na, sabi ni Liam sa tonong ng asar. Pwede break muna. Tinatagtad ako ng tanong ng mga auntie mo. Hindi ko na alam ang mga isasagot at mga sinasagot ko, you're not helping me either. Why would I help you? Gaya ng sabi ko, ikaw ang gumawa niyan kaya ikaw ang magdusa. Sarkastikong sagot ni Liam, na tila walang pakialam sa pinagdadaanan ni Emily. Hindi ko na nga kaya. Guilty na ako sa bawat kasinungalingang sinasabi ko, parang hindi na ako makakarating sa langit nito eh. Bakit kasi nagsisinungaling ka when you can say the truth? As if ganoon kadali yun. It's hard.
Ginatungan mo pa kasi ng mga kasinungalingan. Kung noong una pa lang, umamin ka na, sagot ni Emily, ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. Umiling-iling si Liam at kumuha ng malamig na tubig mula sa ref. Napanguso si Emily, alam naman niya iyon. Kaya nga sising-sisi na siya ngayon, kaso wala na siyang magawa. Sabihin mo ng totoo, ang sabi nito, ang tono ay tila nagbabanta. Wala namang magbabago kapag pinatagal mo. Magagalit at magagalit pa rin sila sa'yo. Nakaramdam ng takot si Emily, lumalim ang isipan niya kaya hindi niya napansin ang paghakbang ng asawa palapit sa kanya. Tsaka niya lamang ito napansin ng gahiblan na lamang ang layo nila sa isa't isa. Nanlaki ang mga mata ni Emily at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Anong ginagawa mo? SH Aun, Beth and the others are watching, mahinang bulong nito. Napatingin si Emily sa likuran ni Liam at nakitang naroon nga at nakasilip ang mga tiyahin nito. Let's pretend we're having an intimate time here, bulong pang muli ni Liam. Intimate? Bakit kailangan yun? Tanong ni Emily, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Mas lalong lumapit si Liam kaya nataranta na sa loob-loob si Emily. Sa loob kasi ng isang buwang pagsasama nilang dalawa, ngayon lang sila nagpalapit ng ganito. Magkaiba rin sila ng kwarto. Nako, naglalambingan pa sila. Kinikilig na sabi ng isa sa mga tiyahin ni Liam na narinig ni Emily. Habang kinikilig ang mga tiyahin, nagkakatitigan naman sina Liam at Emily. Biglang parang nagkaroon sila ng sariling mundo. Hindi naman alam ni Liam kung bakit sa isang iglap ay naging napakaganda ng asawa niya sa kanyang mga mata. Napatitig siya sa maganda nitong mga mata at kissable lips. Akmang hahalikan niya na sana ang asawa nang bigla itong nag-iwas ng mukha. What's the matter? Bulong niya. May mga tao, namumulang sabi ni Emily. And so, we're husband and wife. It's normal. Takis, sagot ni Liam, na tila walang pakialam sa sitwasyon. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, nag-aalab ang tensyon sa pagitan nila. Hindi ko alam kung anong gusto mong mangyari, Liam, sagot ni Emily, ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Bakit? Ayaw mo ba? Tanong ni Liam, ang kanyang tono ay tila nagagalit na. No, hindi ganun. Sa tingin mo ba madali lang to para sa akin? Sagot ni Emily, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at takot. Bakit kasi hindi mo sabihin ang totoo? Sigaw ni Liam, na tila naiinis na sa kanyang asawa. Bakit ako? Ikaw ang nagsimula nito, sagot ni Emily, na puno ng emosyon. Kaya nga nagkakaganyan tayo, sagot ni Liam, na tila hindi na makapagpigil sa kanyang galit. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang nahulog ang katahimikan sa paligid. Napatingin ang mga tiyahin ni Liam sa kanila, at nagulat sa tensyon na nag-aalab sa pagitan ng mag-asawa. Hala, ano to? Bulong ng isa sa mga tiyahin, nag-aalangan sa sitwasyon. Wala, sige, umalis na tayo, sagot ni Liam, na tila naguguluhan sa kanyang nararamdaman. Ngunit si Emily ay nanatiling nakatayo, naguguluhan at hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Ang kanilang alitan ay tila nagbukas ng isang pinto ng hindi pagkakaintindihan na hindi pa nila natutukoy. What did you say? Tak ang tanong ni Liam. Wala, daan muna tayo sa Watsons, may bibilhin lang ako. Okay, masuyong sagot ni Liam habang nakabuntot sa kanya. Pagdating sa Watsons, agad kinuha ni Emily ang mga gusto niyang bilhin. I will pay for that, wika ni Liam sa kanya. Hindi na, may pera naman ako. I insist, I'm the man here. Pero women can also pay for their expenses, katwiran ni Emily. Pero sige, bahala ka. Pera mo naman yan, at least makakaasa. Napailing-iling na lamang si Liam. Here's my card. I'll wait for you outside. Okay, sagot ni Emily at nagtungo sa counter para magbayad. Nang palabas na siya, nagulat siya nang bigla siyang hinarang ng mga guards. Bakit po? Tak ang tanong niya. Pasensya na ma'am, pero may nakapagsabi kasi sa amin na nag-shoplift kayo. Kung pwede, i-check namin ang bag mo, sabi ng isang security guard. Ha? Shoplift? Ako, hindi makapaniwalang sambit ni Emily.
Kumilos ang isang guard at inawakan na ang bag ni Emily. Napaatras si Emily dahil doon. Uy, teka lang kuya, hindi ako nag-shoplift, aniya pa. Check na lang po kami ng bag nyo, pero hindi nga po ako nagnakaw. What's happening here? Malamig ang boses at seryosong tanong ni Liam. Hinayla niya si Emily patungo sa likod niya upang protektahan ito laban sa mga guards. Sir, may nagsabi kasi sa aming nag-shoplift ang babaeng to. Shoplift, kumunat ang noo ni Liam at lumingon si Emily. Agad umiling-iling si Emily, namumutla ang mukha at nangangamba. Hindi ko magagawa yun, Liam. Kaya nga po ma'am, patanjin kami ng bag ninyo para malaman natin, sabi ng guard at akmang hahawakan si Emily, subalit mabilis na hinayla ni Liam ang asawa palayo sa mga ito. Don't touch my wife, mariing sabi ni Liam. Sir, maki-cooperate po sana kayo. You're accusing my wife. Do you even have any evidence? Tumaas na ang boses ni Liam na tila bahanda na itong manuntok. Liam, pigil ni Emily at hinawakan sa braso ang asawa. Hayaan mo na, sige na ipatingin ko na ang bag ko. Galit na tinignan ni Liam si Emily. They are accusing you. Okay lang naman. Hindi okay sa akin yun, Emily, putol ni Liam. Pagkatapos ay matalim na tinignan ang tatlong guard. Hindi niyo ba ako kilala? I am Liam Ashwell, owner of Ashwell Companies. Kayang-kaya kong bilhin yung store nyo or even this fucking mall tapos inaakusahan nyo ang asawa kong nagnanakaw. Nanlaki ang mga mata ng mga guard. Kapag napatunayang ninakaw ang asawa ko, I will make sure all of you will get fired. Nagtungo silang lahat sa opisina ng manager at tinignan ang CCTV. Napatunayang walang ginawang masama si Emily kaya naman sa huli ay namumutlang nagsorry ng paulit-ulit ang mga guards. I don't need your sorry, sabi na lang ni Liam. Pagkatapos ay hinayla na paalis doon ang asawa. Liam, hindi mo na dapat ginawa yun, sabi ni Emily dahil pinatatanggal ni Liam ang mga security guards kapalit ng hindi pagpapasara ng store. Binyantaan kasi nito ang may-ari. Trabaho nila iyon. Tama lang ang ginawa nila. Dugtong pa ni Emily. There are more appropriate ways to do what they did. Emily, galit na katwiran ni Liam. Hindi tamang hawakan ka and they also became aggressive. Nakagat ni Emily ang pang-ibabang labi at hindi na nakipagtalo. I don't want any man touching my wife, Emily, sabi pa ni Liam dahilan upang kumalabog na mabilis ang puso niya. Napalunok si Emily at nag-iwas ng tingin. Umuwi na nga tayo. Tumango si Liam pagkatapos ay pinagsalikop ang kanilang mga kamay bago hinayla patungo sa parking lot. Naging mas malapit silang dalawa sa loob ng 4 pang buwan. Nakilala nila ang isa't isa lalo dahil doon. Mas lalong nahulog si Liam sa asawa, ganoon din si Emily. Subalit si Emily, hindi talaga mahulaan ang mga kilos ni Liam. Mas naging extra sweet ito. May gusto na ba siya sa akin? Bulong ni Emily sa sarili habang nagtutupi ng mga damit. Napailing-iling siya. Hindi. Imposible ang bilyonaryong tulad niya mahulog sa mahirap na tulad ko. Napailing-iling muli si Emily sa naiisip. Kumbinsido siya na wala lang ang mga gestures ni Liam sa kanya. Ayaw na ayaw niyang bigyan ito ng maling signal dahil natatakot siyang baka siya lang ang umasa at masaktan. Isang gabi, nagulat si Emily nang umuwing lasing na lasing si Liam. Liam, anong nangyari? Oh, my wife. Here's my lovely and beautiful wife. Lovely and beautiful wife. Uminit ang pisngi ni Emily matapos sambitin iyon. Susuray-suray na naglakad si Liam patungo sa asawa. Maagap naman itong ainal-alaya ni Emily lalo na nang kamuntikan na itong matamba. Lasing ka ba? Tanong ni Emily. Wife, my beautiful wife. Paulit-ulit na bulong ni Liam. Lasing ka nga, umuwi si Emily. Amoy alak ka. Bakit ka naglasing? Sabi mo a-attend ka lang ng party. Wala kang sinabing maglalasing ka. Sorry, I got carried away, sagot ni Liam, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Pero, Emily, gusto ko sanang makipag-usap sa'yo. Ano naman ang gusto mong pag-usapan? Tanong ni Emily, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Tungkol sa atin. Sa mga nangyari, gusto kong ayusin ang mga hindi pagkakaintindihan natin, sagot ni Liam, ang kanyang boses ay nagiging seryoso.
Naramdaman ni Emily ang init sa kanyang puso. Liam, hindi ko alam kung paano natin ito maayos. Ang dami nating dapat pag-usapan. I know. Pero handa akong makinig. Gusto ko lang na malaman mo na hindi ko kayang makita kang nahihirapan. Sagot ni Liam, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Bakit parang iba ka ngayon? Tanong ni Emily, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Dahil sa mga nangyari, gusto kong maging mas mabuting asawa para sa'yo, sagot ni Liam. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Napaisip si Emily. Baka naman naglalaro ka lang, Liam. Hindi. Seryoso ako. Gusto kong ipakita sa'yo na kaya kong maging mas mabuting tao, sagot ni Liam. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Nakatayo silang dalawa sa harap ng isa't isa, ang tensyon sa pagitan nila ay unti-unting naglalaho. Sa kabila ng mga alitan at hindi pagkakaintindihan, nagkaroon sila ng pagkakataon na muling mag-usap at magpatawad. Okay, Liam, susubukan kong buksan ang puso ko sa'yo, sagot ni Emily, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Salamat, Emily. I promise, hindi kita bibiguin, sagot ni Liam, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa saya. At sa mga sandaling iyon, nagbigay sila ng pagkakataon sa isa't isa na muling magsimula. I'm sorry. Ay nalalaya ni Emily si Liam paakyat sa kwarto nito kahit hirap na hirap siya dahil hindi pa naman nagpapout si Liam at medyo may wisyo pa. Sinubukan niyang huwag masyadong magpabigat habang pinapasan ang bigat ng sitwasyon. Thanks, nakapikit na sabi ni Liam nang mahiga na siya ni Emily sa kama. Wait lang, bibihisan kita. Ani ni Emily akmang aalis na sana siya nang bigla siyang hinawakan ni Liam sa palapulsuhan. Sa isang iglap, tila ba nawala ang tama ng alak ni Liam sa katawan at seryosong tinignan ang magandang asawa. Emily, sambit nito. Bakit kumakalabog sa kaba ang pusong tanong ni Emily? Do you love me? Aha. I said, do you love me? Namumungay ang mga matang wika ulit ni Liam. Napalunok si Emily. Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Dammit, because I love you. Nanlaki ang mga mata ni Emily. Ano, muling namungay ang mga mata ni Liam at hinayla ang asawa palapit sa kanya. I love you. Is this only one-sided? Please don't tell me this is only me. Please tell me you love me back. Lasing ka lang, Liam, nauutal na sagot ni Emily. Humiling si Liam. No. I mean yes. A bit. But I am being honest right now, baby. I love you, love. Mahal, paglilinaw ni Emily. Tumango si Liam. Yes. Ikaw, mahal mo rin ba ako? Napakagatlabi si Emily habang pinagmamasdan si Liam na nakaupo sa kanyang harapan at naghihintay ng kanyang sagot. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Emily, totoo bang mahal mo ako? Paniniguro ni Liam na para bang kinakabahan at nai-excite. Yes, I do. Sagot ni Emily, ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Mahal mo ako. Hindi ko naman gusto ang kasal na iyon. It was arranged so, it was a blessing in disguise, pag-amin ni Liam. Napakurap-kurap si Emily. Sure ka ba? Kasi ako sure ako. Mahal din kita, nalaglag ang panga ni Liam. Come again. Wala. Hindi ko na ulitin. Baka lasing ka lang at pinaglalaroan ako, nag-iinit ang pisngi niyang Yuzel. I'm not, talaga. Seryosong tumango si Liam bago kinuha ang kamay ni Emily upang unti-unting hilahin ito palapit. Nang nasa tamang distansya na, at saka niya marahang hinalikan si Emily. Sa una, hinayaan ni Emily na halikan siya ni Liam, ngunit pagkaraan ng ilang segundo ay sinuklian niya ito hanggang sa dahan-dahan siyang hiniga ni Liam at doon na naging mainit. At mapusok ang halik ng asawa. Sa gabing iyon, hinayaan nilang manaig ang kanilang nararamdaman at ang init ng katawan. Kinaumagahan, wala nang mas awkward pa sa atmosfera ng dalawa. Good morning, nahihiyang sabi ni Emily nang makitang nagigising na si Liam. Matamis na ngumiti si Liam at niyakap siya ng mahigpit. Good morning. Iyong kagabi, nahihiyang pauna ni Emily. Totoo ang lahat ng sinabi ko kagabi, ani ni Liam. Natahimik si Emily. Totoo rin ba ang sinabi mo? Tanong naman ni Liam. Dahan-daang tumango si Emily.
Oo, ngumiti lalo si Liam at hinagkan siya. I love you. Let's begin our relationship here. Tutuhanin na natin. Nakangiting tumango si Emily. Mula noon, sa iisang kwarto na sila natutulog at palaging nagtatalik ng walang proteksyon. Kaya naman hindi na nagulat si Emily nang isang araw ay nalaman niyang buntis siya nang siya'y nagpunta sa isang OB-GYN. Congrats! Masayang sabi ni Joe sa kanya. Nasabi mo na sa asawa mo. Hindi pa nga eh, ngiting-ngiting sagot ni Emily. Susurpresahin ko pa lang siya mamaya sa bahay. Ano kayang gender? Pag-uwi ni Emily, hindi na siya mapakali. Excited na excited siyang ibalita kay Liam ang pagbubuntis na titiyak niyang ikatutuwa nito. Manang, nakauwi na ba si Liam? Tanong niya agad sa katulong na sumalubong sa kanya. Hindi pa po ma'am, pero nandito po si Doña Asuncion. Talaga, masayang nagtungo si Emily sa living room at nakita nga roon ang mga tiyahin at pinsan ni Liam. Good afternoon po, Grandma. Nakangiting bati niya at akmang magmamano sa kamay nito nang iniwas nito iyon. Natigilan si Emily at nagangat ng tingin. Doon lamang nakita ang masamang tingin sa kanya ng matanda. Grandma, huwag mo akong matawag-tawag na Grandma, galit na utos nito. Hindi ka naman pala buntis, you're liar. Nanlaki ang mga mata ni Emily, parang binuhusan siya ng nagyayelong tubig. Alam niyang malalaman din ng mga ito ang katotohanan subalit dahil sa relasyon nila ni Liam, nakalimutan niya na ang tungkol sa problemang ito. Magpapaliwanag po ako, Aniya. Ano pang ipapaliwanag mo ha? Hindi ka magpapaliwanag. For sure magsisinungaling ka lang ulit, mag-iimbento ng kwento at kung ano-ano pa, sabi ng isa sa mga tiyahin ni Liam. True, ang kapal ng mukha mo, anang pinsan ni Liam. Ngunit sa kabila ng mga akusasyon at galit ng kanyang pamilya, nagpasya si Emily na ipaglaban ang kanyang pagmamahal kay Liam. Hindi ko kayang itago ang katotohanan, sabi niya sa kanyang sarili. Mahal ko siya, at handa akong ipaglaban ang aming relasyon. Dahil dito, nagpasya siyang makipag-usap kay Liam at ipaalam ang lahat, kahit gaano pa man kahirap. Sa kabila ng mga pagsubok, nagpatuloy ang kanilang pagmamahalan, at sama-sama nilang hinarap ang anumang hamon na dumating. Naiyak si Emily sa labis na guilt na nararamdaman, lalo na sa lamig ng tingin ni Doña Asuncion. Doña, I'm sorry po, umiiyak na paliwanag ni Emily. Sinubukan kong sabihin ang totoo pero hindi ko nagawa dahil. Paliwanag sana ni Emily subalit pinutol siya ni Doña. Hindi ko alam kung paano mo nabilog ang utak ng apo ko, pero sisiguraduhin kong magbabayad ka. How dare you deceive our family? Nanggagalaiti sa galit na sabi nito, sabay sampal ng malakas kay Emily. Sa sobrang lakas, napalupasay siya sa sahig habang umiiyak, ngunit agad naman siyang tumayo, nanghihina at nakayuko. You're a gold digger. Galit na dagdag pa ni Doña. You know what? You should get out of this house. Makinig po muna kayo sa akin. Totoong buntis ako, sigaw ni Emily, ngunit tila bingi ang lahat sa kanyang mga salita. At may gana ka pa talagang magsinungaling ngayon. Tama na, Emily, nabuko ka na. I can't believe we once liked you, sabi ni Jasmine, na tinulak si Emily dahilan para mapaupo ito muli sa sahig. Sa pagkakataong ito, triple ang naging lakas ng pagtulak kaya naman laking gulat ng lahat nang sumigaw bigla si Emily na tila ba may naramdaman siyang masakit sa tiyan. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Oh my God, she's bleeding. Napasinghap ang lahat dahil sa nakitang pagdaloy ng dugo sa hita ni Emily. Nanlaki ang mga mata ni Emily at namutla siya. Ang baby ko, bulalas niya. Natigilan si Doña Asuncion. You're pregnant. Kritikal na sambit nito. Nagsimulang umatungal sa iyak si Emily habang pinagmamasdan ang dugo sa kanyang hita. Ang baby ko, please tulungan niyo ako. Oh my goodness, let's bring her to the hospital, sabi ng grandma. Nagmadali ang lahat at dinala si Emily sa ospital. Pagdating doon, dinala ito sa emergency room. Doon lang din nabalitaan ni Liam, na kasalukuyang nasa meeting, ang nangyari. What the fuck happened? Umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Liam sa buong hallway. We didn't know, Liam, takot na sagot ng grandma niya. Didn't know what?
Why is she in the emergency room? What happened? Walang kaalam-alam niyang tanong. We didn't know. Nalaman kasi namin na nagpapanggap lang siyang buntis and we didn't know she was actually pregnant. We didn't mean to hurt her eh. Oh. I'm so sorry. Hindi naman namin alam na buntis talaga siya. She's what? Pregnant. You also didn't know. Nalaglag ang panga ni Liam at napamura. Speechless siya hanggang sa may dumating na doktor. Doc, how's my wife? Is she okay? Nag-aalalang tanong ni Liam. Sa ngayon, mino-monitor pa namin ang pasyente. We are going to run some tests and exams. If your wife had a miscarriage. Nang marinig iyon, pakiramdam ni Liam ay pasan-pasan niya ang problema ng buong mundo ngunit nilakasan niya ang loob. Ngayon niya pa nga lang alam na buntis si Emily tapos may posibilidad pa itong makunan. Doc, please do anything you can to save our child. Tumango lang ang doktor at umalis na. Pag-alis ng doktor, dumating na rin ang mama ni Liam. Is she okay? Tanong nito. Emily is, ang anak namin. Baka na nga manibago. Mas lalong nag-guilty si Doña Asuncion sa narinig, lalo na ang pinsan ni Liam na nagtulak kay Emily. Sinaman ni Liam ng tingin si Tony. I'm really sorry, Liam, sincere na paghingi nito ng tawad. Nadala lang kami ng galit. She lied. We didn't control our anger. Pray that nothing will happen to the both of them or else hindi ko tutulungan ang kumpanya ninyong makabangon ulit, banta ni Jasmine. Malamig at nakakatakot ang mahinahong banta ni Liam. Namutla si Jasmine. I'm really sorry. Maliit ang boses nito at sobrang guilty. Matagal bago nadala sa isang private room si Emily. Pagdating doon, mahimbing ang kanyang tulog. Binantayan siya ni Liam habang nangangamba at taimtim na nagdadasal na sana ay walang mangyaring masama sa anak nila. Emily, tawag ni Liam nang makitang nagigising na ang asawa. Liam, you're awake. How are you feeling? Nasaan ako? Sa ospital. Saglit na nalito si Emily hanggang sa naalala niya ang lahat. Ang anak natin. Kamusta ang anak natin? Napayuko si Liam. They are still running tests to see if ano, Liam. Kabadong tanong ni Emily. Hinawakan naman ni Liam ang kamay ng asawa. Don't worry, everything will be okay. Ano nga, Liam? Sagutin mo ako please. Napabuntong hininga si Liam. If you have a miscarriage. Parang bumagsak ang mundo ni Emily sa narinig. No, hindi pa naman sigurado. Bumuhos ang mga luha ni Emily kaya niyakap siya agad ni Liam. SHH, don't cry. Nagtetest pa lang sila, baka hindi naman. Kasalanan ko to. I'm sorry. Liam, I'm sorry. It's not your fault. Don't blame yourself. Hindi ko kakayanan kapag nawala ang anak natin, Liam. Humahagulgol na si Emily. Sasabihin ko palang dapat sa'yo eh. I'm sorry. I'm really sorry. Mahigpit na niyakap ni Liam ang umiiyak na asawa. Ilang oras pa ang hinintay nilang dalawa habang silang nananalangin. Baby, nandyan ka pa ba? Please sana nandyan ka pa, naiiyak na sabi ni Emily habang hinihimas ang kanyang hindi pa umbok na tiyan. Habang yakap-yakap, hinalikan ni Liam ang sentido ng asawa. Ganoon ang posisyon nila nang pumasok ang doktor kasama sina Doña Asuncion. Mabilis namang nagtago sa likod ni Liam si Emily nang makita ang matanda. Doc, tumayo agad si Liam at lumapit sa doktor. Doc, how's the tests? How's our child? Ngumiti ang doktor. Fortunately, your wife did not miscarry the baby, pero mahina ang kapit nito kaya sana ay mag-iingat na ng mabuti si Mrs. Lahat ay nakahinga ng maluwag sa sinabi ng doktor, kahit ang grandma, tito at tita maging ang mga pinsan ni Liam. Thank you so much, ani ni Liam. Tumango ang doktor. Mister, kakausapin ko pa kayo tungkol sa ilang bagay, sabi nito. All right, sagot ni Liam at nilinggan si Emily. Nakangiti na ito habang hinahaplos ang tiyan nito, masayang-masaya dahil ligtas ang anak nila. Emily, I'll be back, mahusay na sabi ni Liam. Tumango naman si Emily nakangiti. Huli na nang mapansin niyang may iwan siya sa kwarto kasama ang pamilya ni Liam. Automatikong naging awkward ang lahat para kay Emily. Paglabas ni Liam at ng doktor, umiwas siya ng tingin sa kanila. Emily,
Nanunuyo ang boses ni Doña Asuncion na lumapit sa kanya. Emily, we're so sorry. Hindi umimik si Emily, hindi rin siya tumingin. We didn't know, akala namin hindi ka talaga buntis. Hindi naman po talaga ako buntis nung una. Agap niya hindi pa rin makatingin, and I'm sorry po kung hindi ko agad sinabi ang totoo. Ang saya niyo po kasi nung nalaman yung magkakaapo na kayo sa tuhod. Hindi ko po kayang makita kayong disappointed kaya po hinayaan ko na lang po at sinabayan kayo. Iya, kaya tanggap ko po ang galit ninyo, deserve ko po yun. Ang gusto ko lang naman po sanang sabihin nung araw na yun ay totoong buntis na ako, nagmamahalan na po kami ni Liam at masaya ako na nagkaanak kami. Alam kong masaya rin po siya. Pero syempre alam ko pong hindi pa rin nun mapagtatakpan ng pagkakamali ko ang hindi ko pagsabi ng totoo kaya maiintindihan ko po kung galit pa rin kayo, Iya. We're not mad anymore, pinaliwanagan na sa amin ni Liam ang lahat ng nangyari sa inyo na nagkamali ka po, you crashed the wrong wedding that you did not mean anything harm, nagkamali ka lang. Napakurap-kurap si Emily, hindi makapaniwala sa sinabi ni Donya. Para kasi sa kanya, kahit nagkamali lang siya, hindi dahilan iyon upang matakpan ang kasinungalingan niya. Para sa kanya, lahat ng kilos natin ay may consequences, at ang consequence ng pagkakamali niya ay ang galit ng Ashwell. Kaya tanggap niya iyon. Dapat ay nag-double check muna siya bago niya ginulo ang kasal, kaya alam ni Emily na kasalanan niya iyon at nagsisisi siya roon palagi. Anak, totoo bang buntis ka at nakapang-asawa ka ng isang bilyonaryo? Hindi makapaniwala ang tanong ng mama ni Emily habang katawagan niya ito sa cellphone. Ma, opo, bibisita kami riyan ni Liam bago magpasko, sagot ni Emily. Diyos ko, mayaman na tayo anak, ma. Natatawang Yuzel ni Emily. Ano ka ba? Biro lang anak. Miss na miss ka na namin ang papa mo. Kamusta ang asawa mo? Mabait naman ba siya? Tanong ni mama, puno ng pagmamalasakit. Opo, mama. Sobrang maalaga niya. Mahal na mahal niya po ako at ang baby, sagot ni Emily, ang ngiti ay hindi mapigil sa kanyang mga labi. Mabuti naman, anak, ang pamilya niya. Baka naman masama ang trato sa'yo dahil hindi tayo kasing yaman nila. Huwag kayong mag-alala, Maria. Maayos po ang relasyon ko sa kanila, sagot ni Emily, na naisip ang mga masayang sandali kasama ang mga pinsan ni Liam. Sa kabila ng mga takot at pangamba, pakiramdam niya ay siya ang pinakaswerteng buntis sa mundo. Laging nandyan si Liam, nag-aalaga at nagdadala ng mga paborito niyang pagkain. Puno na ang nursery room ng mga gamit pang bata na dala ng mga tiyahin ni Liam, kasama na si Doña Asuncion. Wife, malambing na sambit ni Liam habang dahan-dahan siyang niyayakap. Liam, nakauwi ka na pala. Sino ang kausap mo sa telepono? Tanong ni Emily, taas ang kilay. Teka, siya ba ang kapitbahay na nagbigay ng pruta sa iyo? Nagtatakang tanong ni Liam, tila may bahid ng selos. Bakit? Naaawa lang naman siya kasi palagi akong nakatitig sa bakuran nilang may mangga. Umismed si Liam, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Bakit? Handsome ba siya? Nagbibirong tanong ni Emily. Baliw. Ikaw nga ang pinaglilihian ko. Sagot ni Liam, sabay yakap sa kanya. Bakit nga pala ang tagal mo ngayon? Tanong ni Liam, habang sinisip-sip ang leeg ni Emily. I bought you something, sabi ni Liam, na tila may tinatagong sorpresa. Ano yun? Tanong ni Emily, ang puso ay nag-uumapaw sa kuryosidad. Kinalas ni Liam ang yakap at humarap siya kay Emily na may hawak na malaking paper bag. Surprise! Ano yan? Napangiti si Emily nang makita ang laman. Liam. Oh my God. Lisi si Liam, I don't like seeing you crying kaya this is a little gift for my pregnant baby. Nakita ni Emily ang cute na pink na teddy bear na matagal na niyang gustong makuha ngunit hindi siya nakabili. Ano ba yan, Liam? Pinapaiyak mo naman ako, naiiyak na wika ni Emily sa labis na tuwa. Thank you, Liam, sabi niya sabay yakap sa asawa. Anything for you, my wife. I love you, sagot ni Liam, na puno ng pagmamahal. Ano nga palang gender ng anak natin ang gusto mo? Tanong ni Emily, habang pinagmamasdan ang teddy bear. Kahit ano, I will love him or her no matter what,
Sagot ni Liam, ang mga mata ay punong-puno ng pag-asa. Talaga, basta ikaw ang inaanak, tatanggapin ko, sagot ni Emily, sabay ngisi. Napangisi rin si Liam. Pagkatapos, tumingkayad si Emily upang magnakaw ng halik kay Liam, na nagulat sa kanyang ginawa. You can just ask me to kiss you. Gusto kong mag-effort din ako sa relasyon natin. Hindi pwedeng puro ikaw lang, sabi ni Liam, habang hinahaplos ang pisngi ni Emily. I love you, bulong ni Emily, ang mga luha ay nag-uumapaw sa kanyang mga mata. Hindi ko makapaniwala na in love ka sa akin, ako pa ang some iron ng kasal mo.